Para sa mga gurong matagal nang nagtitiis sa OT. Why? O overtime, thank you. Welcome news ang pangako ng DepEd na babawasan na ang non-teaching workload ng mga ito. 5,000 dagdag na admin staff ang target ng ahensya na ipwesto sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Bilang na ayon sa grupo ng mga guro ay hindi raw sasapat. Alamin ang detalye sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Mahigit 2 dekada nang binabalanse ng public school teacher na si Ma'am Jenny ang pagtuturo at pagsisilbi bilang head registrar ng Batasan Hills National High School sa Quezon City. Sa loob ng panahong ito, bilang lang din daw sa daliri ang kanyang pahinga. Sa totoo lang po, etong mga later days, medyo siyempre napag-iisip din ako na parang lugi ako. Pumapasok ako 7 o'clock and then umalis ako 5 o'clock sa so sobra-sobra, di ba? Samantalang yung isang regular teacher, 6 hours lang sila. So, lalo na kapag reading ng forms, minsan nga umabot kami ng 7 o'clock, umuwi. So, from 7 to 7. Mula yan sa mga sangkatutak na mga paperwork sa registrar's office at ang pagtuturo naman sa grade 7 ng pinapasukang paaralan. Dumarating pa po sa point na even Saturday or mga holidays, kapag may mga kailangan kang i-accomplish, yung mga biglaan ba na report, so kailangan mo pang papasok para lang ma-accomplish mo yung kailangan ipasa. Dagdag rito ang OTY o overtime thank you mula sa serbisyo ni Ma'am sa labas ng pagiging guro at head registrar. Hindi po. Wala pong bayad dyan. Kung ano po yung sinusweldo ko ng regular as teacher, yun lang po. Wala pong dagdag sweldo yun. Ang problema kasi, kulang na kulang sa admin personnel ang paaralan. Kaya, wala raw siyang ibang choice kundi ang tumao dito. Gusto ko matapos yung trabaho kasi sa susunod na araw, yun pa rin naman Ako pa rin naman ang gagawa, wala namang iba. Pero ang good news para sa mga katulad ni Teacher Jenny, luluwag na ang kanilang doble-dobleng trabaho sa eskwelahan. Sa anunsyo kasi ng Department of Education, tatanggalin na raw mula sa mga public school teachers ang pasanin ng mga administratibong gawain. Let us bring our teachers back to the classrooms. Nang sa gayon, makapag-focus na lamang sila sa pagtuturo. Kasabay nito, ang pangako ng kagawaran na mag-i-issue ng polisiya ukol sa overtime pay. Parang advantage kasi, yun nga, mas marami akong magiging time sa sarili ko. And then, yung makakapag-relax ka rin, na hindi lahat ng iniisip mo is puro paperworks. Mga needed requirements na kailangan ng bata, si Ma'am Jen ang inaano namin sa Register Office. So, kahit na umuwi na yan, gising yan minsan na pag nag-message ka, sasagot agad. Patutuon na gising pa rin siya kahit na 10 oras na ng gabi. Nasa 5,000 admin personnel ang planong idagdag ng ahensya ngayong taon. Pero para sa Alliance of Concerned Teachers Philippines, kulang na kulang ang bilang na ito. Lalo na kung ikukumpara ito sa mahigit 800,000 public school teachers sa bansa. Parang ang sarap pakinggan. Parang sinasabi ni BP Sara na yung 5,000 noong 2023 at saka yung 5,000 noong 2024 ay parang tingin ay parang sasapat na, no? Ang kailangan raw kasi karagdagang 2 admin personnel sa bawat isa sa 40,000 na public schools sa bansa. Kaya namin sinasabing at least 2 kasi may mga malalaking eskwelahan na may pangangailangan na 5. Una nang nilinaw ng DepEd na hindi agarang mararamdaman ng kaguruan ang ginhawang hatid ng hakbang dahil ilang konsultasyon pa rin ang kakailanganin upang ito ay mapag-aralan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.